ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nagpupuyo sa galit at nagpaulan ng banta si Vice President Sara Duterte sa isang virtual press conference madaling araw ng Sabado, September 23. Mabigat ang pahayag na binitawan ng bise nang tanungin kung paano niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng kanyang pambabatikos sa pamahalaan. Sinabi nito ang asasinasyon kina President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakali umanong may pumatay sa kanya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sunod-sunod ang paratang na binitawan ni VP Sara, partikular sa pamamahala ng Pangulo. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Ito ay matapos babaan ng transfer order ng House Committee on Good Government ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Nakadetain si Lopez matapos makontempt na sulatan niya ang Commission on Audit na huwag sumunod sa sabina ng Kamara sa pagpapasa ng audit reports ng OBP at DepEd sa paggamit nito ng confidential funds. Pinuna naman ni VP Sara ang House panel hearing dahil sa panggigipit at pamumulitika umano nito sa kanyang kampo. Giit naman ng komite na nag-iimbestiga ng OBP at DepEd funds ni VP Sara na ang paglipat kay Lopez ay dahil sa security issue. At kami nga po ay nagkaroon ng special session kagabi through Zoom, via Zoom po. At doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na mai-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Tinawag naman ng Malacanang na active threat sa seguridad ng Pangulo ang pahayag ng Vice Presidente. Dumulog na si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Dagdag pa nito, anumang banta sa buhay ng Pangulo ay dapat seryosohin lalo na kung ito ay klarong isinapubliko. Paglilinaw naman ni VP Sara sa isang press conference, hindi daw banta ang mga binitawan niyang pahayag at hypothetical lamang ito dahil sa mga banta sa kanyang seguridad. Kinondena naman ng ilang kongresista ang aksyong ito. Ayon kay Senate President Francis Escudero, nakakabahala at hindi nararapat ang mga pahayag na ito para sa isang mataas na opisyal. Pinaalalahanan niya ang bise sa tungkulin nito na maging magandang huwaran sa kanyang mga opisyal sa OBP at kapwa Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Para naman kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, ang pahayag na ito ay deliberate diversion lamang. Nananawagan ito sa lahat na huwag magpabudol dahil ang tunay na issue ay ang maling paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Kasalukuyan na itong iniimbestigahan ng Department of Justice at kung mapapatunayan ay maaari itong humantong sa prosecution. Aina Concepcion, Anino Media.